Ikaw ba ay sensitive sa kasalanan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Now, ang topic po natin ngayon ay salitang blameless. Blameless. Pag sinabi po nating blameless, walang kapintasan. Tanong, meron ba taong walang kapintasan? So, basahin po natin yung concept ng blameless. Meron pong dalawang idea po pag sinabi nating blameless. Una po, morally perfect in God's sight, a characteristic of those who follow God's word completely. So, lagay natin dito yung una, no? One. Now, yung pangalawa naman pong kahulugan yan, ayusin natin. Yan. The term blameless sa Hebrew po ay tamim in the Bible does not always mean sinless perfection or without any fault. Instead, it refers to someone whose life is characterized by integrity, wholehearted devotion to God, and a sincere effort to live in obedience to God. So, pag sinabi nating blameless, tapos ang tinutukoy natin Diyos, ibig sabihin nun perfect. Pag sinabi naman natin yung isang tao ay blameless, hindi ito ibig sabihin o hindi ito nangangahulugan na yung tao na yon walang kasalanan. Bigyan ko kayo ng example. Sabi po dito sa Job chapter 1 verse 1, ito po yung pinakaunang verse sa aklat ng Job. Sabi dito, there was a man in the land of Uz whose name was Job. So, inintroduce agad, sino ba si Job? And sabi po dito, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. Sa Tagalog po, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan. So nakita nyo na po, pag ang tinutukoy natin tao, pag sinabi natin yung isang tao blameless, hindi ibig sabihin nito perfect na walang kasalanan. Ang ibig sabihin lang nito, nagsusumikap kang sumunod sa Diyos. Nagsusumikap kang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. So yun po yung ibig sabihin ng blameless pag tao ang pinag-uusapan. No? Walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. So kaya siya tinawag na blameless kasi matuwid siya. Meron siyang takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Magbigay po ako ng another example sa Genesis chapter 6 verse 9. Sabi po rito, these are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan. Noong kapanahunan niya, si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. For sure si Noah, may kasalanan din naman, no? Pero ang tawag sa kanya sa Bible, blameless. Taong walang kapintasan. So, surprising, no? Inisip kasi natin pag blameless, si Jesus, si God. Pero sa Bible, makikita rin natin na may mga taong tinatawag na blameless. Ito po yung mga tatlong characteristics ng pagiging blameless. Number 1, being blameless requires sensitivity to sin. So, hindi ibig sabihin ng blameless ay perfect. Ang ibig sabihin lang ng blameless, you are sensitive to sin. Ibig sabihin, may kasalanan na, malapit mo nang magawa. Dahil sensitive ka sa kasalanan, talagang ninanais mo sa tulong at biyaya ng Diyos na huwag gawin ang kasalanan na yon. Sensitive tayo. Alam niyo po yung buhay nung hindi pa tayo mananampalataya, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, hindi pa tayo talaga lumalakad sa Diyos, kasama ng Diyos. Ang sinusunod lang natin yung ating mga sarili. Wala tayong ganun na concept na sensitive to sin. Actually, ang tawag sa atin sa Bible, callous. Yung puso natin may kalyo na. Manhid na. Alam mo sa sarili mo na nagkakasala ka. Pero namanhid ka na sa paggawa ng kasalanan. Yung parang nakasanayan mo na. Kinaugalian mo na. Araw-araw mo na lang siyang ginagawa. And, lifestyle na. Walang Hindi mo inisip na, meron kang takot sa Diyos at ayaw mong magkasala kasi may takot ka sa Diyos. Walang ganun Basta ginagawa lang natin yung mga kasalanan. Namanhid na tayo. Now, yung isang taong blameless, sensitive po sa kasalanan. Gusto ko nga yung kanta, yung isang hymnal, no?
Sabi rin sa hymn na yon, I want a principle within of watchful godly fear, a sensibility to sin, a pain to feel it near. So, pag merong kasalanan na malapit na magawa o nagawa na, talagang sobrang sensitive yung ating puso, ating espiritu na I don't wanna do it. Hindi bagay sa akin yan bilang Kristiyano. Hindi nakakalugod yan sa Panginoon. Hindi yan yung buhay Kristiyano. No? Mataas yung sensitivity natin sa paggawa ng kasalanan. Alam niyo po, pag meron tayong kasalanan na araw-araw ginagawa at, kinasanayan na lang natin, inalagaan na lang natin, lalaki yung ating kasalanan. Tapos yung sensitivity natin sa kasalanan lalong nababawasan. Hanggang sa mamanhid na lang tayo at disiplinahin na lang tayo ng Panginoon. So right now, kung meron tayong mga kasalanan na ipinapamuhay na lagi na lang natin ginagawa at namamanhid na tayo, now is the time to repent and be blameless before God. Yung isang taong blameless, sensitive sa kasalanan, at mabilis magsisi. Pangalawa po, being blameless means fearing God. Now, wag po nating isipin na yung isang taong blameless ay perfect. Bawa ikaw, tingin mo sa sarili mo, blameless ka. Tapos hindi ka nagkakasala. Ang tawag sa inyo, ipokrito. No? Ang tawag sa atin, ipokrito pag ganun. Ang taong blameless, alam niya sa sarili niya na nagkakasala siya. Sensitive siya sa kasalanan niya, tapos nagsisisi siya sa kasalanan niya. And this person knows how to say sorry, knows how to apologize. Kaya nagiging blameless. Hindi mo mapintasan yung taong subukan yung magpakumbaba. Mag-sorry ka sa kasalanan mo at sincere ka talaga sa pagsusorry mo. Hindi ka mapintasan ng iba. Natutuwa pa nga sa'yo Kasi pag nagkasala ka, marunong ka mag-sorry. Kesa dun sa isang tao na hindi marunong mag-sorry as if hindi siya nagkakasala, hindi siya nakakagawa ng mali, ayaw mag-sorry, ang taas ng pride. Talagang hindi mo matawag na blameless. May inis ka. Ang taong blameless, mapagpakumbaba. Alam kung kailan siya nagkasala at marunong mag-sorry. Now, balik po tayo sa puntos na to, Yung blameless, may takot sa Diyos. Yung pag may ginagawa siyang masama, nakaka-commit siya, nakakagawa siya ng masama, meron siyang takot sa Diyos at sabi, Lord, sorry. Ayokong magpatuloy sa ganitong klaseng kasamaan. Let's say, nanonood ng masasamang panoorin sa social media or nangungupit or nakikipagrelasyon sa maling tao. Maraming mga sitwasyon na ayaw mong gawin kasi may takot ka sa Diyos. Alam mo, merong Diyos na nakatingin sa iyo at ayaw mo mamuhay na ginagawa mo yung kasalanan na yon sa harapan ng Diyos na kasama mo all the time. Kasi sa Diyos wala tayong malilihim So being blameless means fearing God. Kaya sabi po rito sa Job chapter 1 verse 1, si Job walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos. At dahil may takot siya sa Diyos, lumalayo siya sa kasamaan. Nakita niyo po? One who feared God and turned away from evil. Matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Pangatlo po, being blameless is walking with God. Ang isang taong blameless, again, hindi ito ibig sabihin perfect. Sa halip, ito yung tao na pag nadulas, nadapa sa pagkakasala, ay pilit bumabangon sa biyaya ng Diyos at nagpapatuloy sa paglalakbay kasama ang Panginoon. Si Noah po, sabi dito, these are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. Sa kapanahunan po ni Noah, halos lahat ng mga tao masama. Actually, 8 nga lang yung namuhay sa pananampalataya 8 lang yung naligtas during the time of Noah. Sa henerasyon ni Noah, siya yung kakaiba sa lahat. Siya yung may takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, and he is walking with God. But we know for sure, Noah wasn't perfect. Hindi siya perfect. Hindi siya yung walang bahid ng kasalanan. Makasalanan pa rin si Noah. Pero lumakad siya ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, i-pursue po natin yung pagiging blameless. Yung hindi ka mapintasan ng ibang tao. Kasi sensitive ka sa kasalanan,
may takot ka sa Diyos, at lumalakad ka kasama ang Diyos. Again, it's not being perfect. It's about your attitude kapag nagkakasala ka. You're sensitive to sin, you don't want to sin because you fear God, and you keep walking with God. Now, para po sa ating application, 3 simpleng application lang, no? Number 1, hate sin and everything evil. Kamuhian natin yung kasalanan. Pandirihan natin yung kasalanan. Minsan kasi yung kasalanan, hindi na natin pinandidirihan eh. Parang normal na lang siya na parte ng lifestyle natin. Malalaman mo na may kalyo na yung puso mo kapag naging lifestyle na yung kasalanan. Paulit-ulit na lang ginagawa. Tapos hindi na nakokonsensya, no? May mga ganong tao talaga, no? Sana hindi tayo ganon sa biyaya ng Panginoon. Sana yung puso natin sensitive. Talagang galit tayo sa kasalanan and everything evil. Hindi ang masama nito kasi, galit tayo sa kasalanan ng iba, pero sa sarili nating kasalanan hindi tayo galit. Yung masama doon eh. Mga kapatid, okay lang magalit sa kasalanan ng iba, pero dapat mas galit ka pag ikaw ang nagkasala. Mas galit ka sa sarili mong kasalanan. So, hate your own sin and everything evil. Number 2 po, examine your heart regularly. Baka kasi yung puso natin nagiging kalus na. Alam niyo po, ganun po talaga yun eh. Pag mayroon kang ginawang kasalanan ng Monday, guilty ka. Pero subukan mong gawin ng Tuesday yon, yung guilt mo na babawasan. Gawin mo ng Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Araw-arawin mo. Hanggang sa maging bisyo mo na siya. Wala na yung guilt feelings. Hindi ka na nagigilty. Normal na. That's why today, gawin nating application to, no? Examine your heart. Now. Right now. And do it regularly. Meron tayong, kumbaga, may day of introspection. Sa loob ng isang buwan, meron kang day of evaluation. Kamusta ba ako? Kamusta ba yung relationship ko sa Panginoon? Kamusta ba yung prayer life ko? Kamusta ba yung pagbabasa ko ng Bible? Kamusta ba ako as a Christian? As a husband? So, merong one day, regular yon, every week or every month, na ini-evaluate natin yung ating mga sarili. And number 3 po, make your Heavenly Father proud. Alam niyo po si Job, pinagmamalaki siya ng Diyos eh. Kung basahin niyo po yung Job chapter 1, 2, 3, makita niyo po na si God, kausap niya si Satanas. Tapos pinagmamalaki niya si Job. Kasi si Job, he's blameless, upright. He feared God, and he turned away from evil. So sa atin rin po, no, sa biyaya ng Panginoon, at gawin natin ang ating makakaya, na yung Diyos gawin nating proud sa atin. Of course, mangyayari yon sa pamamagitan lang ng tulong ng Santong Espiritu. That's why we have to submit to the Holy Spirit. We have to surrender our lives. We have to keep in step with the Spirit. Kumbaga, lagi tayong nakikinig sa tinig ng Santong Espiritu. Kasi po yung Santong Espiritu talaga ang tutulong sa atin para tayo mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. That's how we make our Heavenly Father proud. Na pag tinitingnan ka ng Diyos, una, humble tayo, no? Hindi tayo nagpapaka-epokrito na parang blameless na walang kasalanan. Kundi blameless na humble, nagkasala, marunong mag-sorry, quick to repent. So, hate sin and everything evil, examine your heart regularly, and make your Heavenly Father proud. Para po sa ating discussion, how can we practically live a more blameless life? Pag-usapan po natin to sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord. Heavenly Father, I come before you, longing to live a life that honors you. Please make me blameless, for I desire to walk in integrity. Teach me to fear you with reverence and awe, and help me hate sin the way you do. Give me a heart that is sensitive to anything that grieves your spirit. Search my heart and show me where I need to change.
Strengthen me to reject evil and choose what is right. Father, I want to make you proud with my words, thoughts, and actions. Thank you for your grace that makes this possible. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay dito sa ating channel, and special mention po kay Ma'am Josie Tanaka. Maraming salamat po sa super thanks, and of course, Sir Joey Velasco. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Na kung kayo po yung may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video, and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.